Muling naghain ng petition for bail si Senador Jingo Estrada sa Sandigan Bayan kaugnay ito ng kinakaharap na kasong plunder matapos ngang ibasura ng anti-graft court ang nauna nitong petisyon. Maging sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu ay naghain rin ng petition for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ! Alex, matapos ibasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion to fix bail ni Senator Jingo Estrada ay umaasa yung kanyang kampo na didinggin na ng anti-graft court ang kanilang petition for bail na nakahain o laban doon nga sa kaso kanyang plunder. Humirit ng petition for bail si Senator Jingo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division kung saan dinidinig ang kasong plunder na nakahain sa kanya dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa kickback scheme sa mga anomalyang flood control projects. Una nang ibinasura ng anti-graft court ang motion to fix bail ni Estrada na magtatakda ng piyansa sa kasong pandarambong dahil ayon sa korte, premature ang naturang motion. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Sa petisyon ni Estrada, sinabi nitong walang malakas na ebidensyang magsasabi na nagkamali ito ng 573 million pesos na halaga ng ill-gotten wealth dahil sa mga proyekto kontra baha. Dagdag pa ng kampo ni Estrada, wala pa raw nagpapatunay na naging instrumento siya at si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa insertion sa mga flood control projects sa National Expenditure Program o NEP, sa House General Appropriations Bill o HGABMAN o maging sa BICAM. Ayon sa kampo ni Estrada, ang inihain nilang motion to fix bail ay nagsasabing hindi raw flight risk ang senador. Samantalang ang petition for bail naman daw ay naggigiit na ang mga ebidensya laban kay Estrada ay hindi malakas, hopeful o maasa raw silang igagrant ng korte ang kanilang petisyon. Samantala, maging sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu naghain rin ng petition for bail sa Sandigan Bayan 3rd Division. Humihirit ang dalawa sa anti-graft court na makalaya muna pansamantala habang dinidinig ang kasong plunder na nakahain sa kanila dahil sa undisclosed 75 million pesos campaign donations kung saan co-accused nila si Senator Rodante Marcoleta. Iginigiit ni Defensor at Espiritu na ang mga ebidensya laban sa kanila ay hindi malakas. Sa petisyon, sinabi ng kampo ni Defensor na wala raw malakas na ebidensya ang prosekusyon na nagsasabing nagbigay umano siya ng 30 million pesos donation kay Senator Marcoleta by reason of his office or position. Gayun din si Espiritu na nagsasabing wala ring sapat na ebidensyang nagpapatunay na nagbigay naman siya ng 25 million pesos donation kay Marcoleta. Sinabi ni na Defensor at Espiritu na hindi pa napatutunayang nagkamal ng 75 million pesos na ill-gotten wealth si Senator Rodante Marcoleta na siyang recipient ng donasyon ng dalawa. Maglalabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan kung papayagan ba nila o ibabasura ang hiling nila Defensor at Espiritu. Alex, sa kumpirmasyon naman ng Sandigan Bayan 3rd Division naghain rin ng petition for bail si Senator Rodante Marcoleta pero wala pang na ipapublish ng mga detalye ukol dyan. At sinusubukan pa rin natin kuhanan ng pahayag ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor maging ng businessman na si Joseph Espiritu. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Alex. Okay, TJ, so parang lumalabas para sa kaalaman ng ating mga kababayan, parang lumalabas ito ay parang motion for reconsideration sa kampo ni Senador Jingo Estrada dahil nga nauna nang ibinasura ng anti-graft court, no? So ano ang possible chances dahil kung ito ay nabasura na, ano yan, uulitin nilang tingnan kung talaga bang may sapat na ebidensya, kung malakas ang ebidensya laban sa kanya? Alex, buti na tanong mo, we have to make a clarification regarding that. Magkaiba yung motion to fix bail at yung petition for bail. Motion to fix bail ang inihain na una, yung ibinasura ng Sandigan Bayan. Yan yung parang motion ng kampo ni Estrada na nagsasabi sa korte sa Sandigan Bayan na magtakda sila ng pagpapiyansa para kay Senator Jingo Estrada. Yung petition for bail, ayun yung humihiling sila na magkaroon ng bail hearing o yung makapagdinig kung papayagan ba na makapagpiyansa itong si Senator Jingo Estrada. Doon kasi sa petition for bail, kumbaga, kung bibigyan natin yun ng timeline, parang na-bypass kasi nung kampo ni Senator Jingo Estrada yung petition for bail. Dapat yan muna ang una nilang inihahain bago yung motion to fix bail. So kumbaga,
bigyan natin ng outlook yung mga nakikinig sa atin ngayon na yung petition for bail, sa mga pagdinig na yun, doon titignan kung may malakas bang ebidensya na nakahain laban sa respondent. In this case, si Senator Jinggoy Estrada. Kung nakita na mahina yung mga ebidensya laban kay Senator Jinggoy Estrada, kahit plunder, pandarambong na non-bailable, pahihintulutan siya sa isang temporary release. Alex. Ayun. Okay, kapag ito pang petition for fixed bail ay ibabasura pa rin ng Sandigan Bayan, ito ay maari, no? Or maari siyang payagan na makapagpiyansa kung sakali mang mabibigo ang kampo ni Senador Estrada. Meron pa ba siyang huling baraha? Pwede pa ba siyang tumungo sa maari bang Supreme Court ng kanyang dadaluhan dito? Yan ay, Alex, kung ang i-allege niya na sa kanyang petition sa Supreme Court ay kung may grave abuse of discretion on the part of the Sandigan Bayan. Pero dun sa Sandigan Bayan level pa lang, wala na silang magiging legal remedy. Kung hindi na sila pinahintulutan ng Sandigan Bayan na magkaroon ng petition or ng bail hearing, hanggang dun na lang at mananatili sa kulungan si Senator Jinggoy Estrada. Pero kagaya nga ng nabanggit ko kanina, if they will allege na merong grave abuse of discretion on the part of the Sandigan Bayan Justices sa Supreme Court at pinahintulutin ng Supreme Court na magkaroon ulit ng pagdinig, doon na magkakaroon ng uulitin yung bail hearing laban kay Senator Jinggoy Estrada. Okay, malinaw. Maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin dyan po sa Sandigan Bayan.